Okay, takpan na natin. And goods to go. Sa nating matakpan yung ating number 2 na battery, test na natin. Yan. Good. So para maniwala kayo na yung number 1 natin is bubuksan natin yan para sa inyo. Ayan, ito po yung number 1. Ayan o. Bubuksan ko yan para kita nyo talaga at sa kabila. Yan po mga sir, so since successful yung ating unang video na ginawa, na ginamper natin lahat ng 5 battery na reserva dito, naging 10 na siya. Kumunat at mas lumakas yung ating portable impact wrench na galing sa online. Yan. Mas lumakas siya. So ang gagawin natin ngayon is si number 2 ulit ang ating gagawin. 10 kasi ang battery nito, 5 lang yung ginamit nila. Kaya yung 5 is gagamitin natin. So yung charger nito sa unang video natin is mali din yung pagkalagay ng wire. Ang charging kasi dito is ito yung positive sa dulo, left. Ito naman yung negative sa dulo, sa right. Walang signal dito. Dito kasi nila nilagay yung wire. Kaya dinamper natin dito. Kaya ayun, nagcha-charge na siya at nagpo-fully charge na rin. Ang ilaw nga pala nito is pag full, green. Pag nakasaksak na walang battery, green. Pag nag-charge, red. So naging okay na yan siya. Dito na tayo ngayon sa pag-jumper ng battery. So ito, working to Sa mga nakikita dun sa part 1, legit na po yan siya. Yan. You know, nagcha-charge na. Hindi po yan siya ganyan dati. Parang nagkamali sila ng pagbigay ng charger or iba-iba kasi to. Ang pinili ko kasi is yung mas malakas na Newton meter nila na 1,300 Newton meter. Kaya ito yung mas pinili ko. Kasi kung order man lang tayo ng mumurahin, doon na lang tayo sa mataas na specs. Pero hindi ko alam kung baka na-swap yung battery. Hindi nagtugma sa charger na pinadala nila kaya inayos natin. So nagawa natin ng paraan. So sa part 2, ito na yung part 2 natin. I-connect natin itong battery na ito. Gawin natin 10. So, yan. Disconnect muna natin. Number 2. Disassemble na natin. Sa mga nakapanood ng part 1, ang laman po ng number 2 is galing sa number 1 na battery. So, ang ginawa natin, sinwap natin silang dalawa at yung number 1, ginamper natin. Ang laman ng number 1 is galing sa number 2. Same lang naman po sila. Pero ito kasing loob nito is isa-shock pa natin ngayon. Lalagyan natin ng supply. Kasi yung iba, walang supply. Hindi po siya buhangin kasi meron po siyang voltage reading. So, ito po yung ginamit ko. Parang Allen siya. Star Allen na maliit. Yung size nito is T9. T9 Allen screw. Ingatan yung spring na hindi mawala. Jumper natin lahat. Yan. Kung makikita nyo dyan, meron siyang mga connection. Tumugma din siya lahat. Negative to negative, positive to positive. Ayan. O, diba? So, gagawin din natin yan ngayon. Is wala kasi siyang voltage. Tester natin. Yan o. Ganda nyo yung gamitin. Kalain nyo, February ko pa ito na-order. Ngayon lang siya na-charge. First week of September. So, last week lang tayo gumawa ng repair nito. Then, mga ilang araw lang, proceed na tayo sa part 2. Bilisan natin to kasi effective siya. So kala ko kasi full charge lang, pero pag gagamitin namin lobat, wala siyang lakas. Ngayon lang yan, sobrang lakas. Nang inayos din natin. So dito tayo mag-tester. Ito meron talaga to. Kasi sa taas, 4 volts. Dito sa baba wala. Point lang. Ganun din dito sa kabila. Point lang din. Yung point. Then ito wala, konti lang sobra 0.1. Ito wala, meron siyang 0.14. Ano yun, 0.28. So ang gagawin natin dyan, isa-shock muna natin saglit ng kuryente para mapasukan siya ng supply. Ito, so kung sa amin pa cutty lang yung tawag dito.
Syakan lang natin ng konti. Pagpasensyahan nyo yung shop ko, sobrang dumi kasi maglilinis pa ako. Schedule for renovation or konting baklas sa mga hindi magagamit. Lagay lang natin na 4 bolts. Ito, tansya-tansya ko lang to ha. And then, lagay natin sa output. So, positive to positive. Positive itong parang may, parang may buta sa gilid-gilid. Yan po yung positive. So, lagay natin saglit. Then, dito ulit, positive din. Dito is negative. Dito muna tayo positive. Then, dito ulit, sa baba. Ganun pa rin. Ganun, baliktarin natin. Dito na tayo sa dalawang hindi natin na kunikan. Yun, meron siyang connection. And then dito ulit. Ayun. I-try natin kung meron na siyang laman. So, ayun, meron siyang 1 volts. Kabila, meron ding 1 volts. May tig 1 volts na sila. So, ibig sabihin, hindi buhangin yung laman. So, ginawa na natin siya ng shock sa power supply. Sinet ko lang siya ng 4 volts output. So, mag-proceed na tayo ngayon sa jumper. Pero bago yun, kukuskusin muna natin to isa-isa para may pagkapitan yung ating tingga sa paghinang. So, para hindi mababa yung video na to, pause ko lang muna. Basta kuskusin nyo lang siya. Ganyan. Para may kapitan yung ating panghinang. Ayun na po. Magkadugtong lang yan sila. Positive, positive. Negative, negative. Ganun din sa kabila. At naikuskus na din natin. So, try na natin siyang hinangin ngayon. Para ma-jumper na natin. At nai-prepare ko na din to. Itong Japan wire natin na jumper. Maliit lang yan siya. Pero sakto lang yan siya sa 3 volts battery natin. Ayan. So, okay. Hinangin na natin siya. So, ganito lang po ang gagawin ninyo para sayang din naman kasi pwede naman nating ilagay lahat para mas kumunat kasi pag nag-low cycle kasi yung ibang battery nito may backup pa rin tayo, di ba? Sayang naman para kumunat talaga siya. Ayan. So, Ricky Newton po sa YouTube, mixed content, video, tutorial. So, sa mga gusto pa po may malaman dyan, mag-repair or mag-subscribe lang sa YouTube channel ko. So, wala po tong sa pilitan. Yan. Kasi yung channel ko na to, ang purpose ko kasi nito noon, kaya ko to siya ginawa para pag-uploadan ko lang ng mga videos. Para may tignan-tignan ako pag daan ng mga panahon. Pero may nag-suggest kasi, kaya ginagawan ko na lang ng mga tutorial. And then, okay din naman kasi dumami ng mga subscribers. Kasi more on music video lang ko nito noon. Mga pictures ko nilalagay ko dito sa YouTube. Para in case mawala yung account ko, pwede ko pang screenshot yung mga picture na yun. Okay. Jumper na tayo. Yan. Pure copper po yan. Japan wire, automotive wire. Yan. So, no need ng kapalan yung jumper niyan kasi 3 volts lang naman siya. So, ganun lang din gagawin natin. Pause ko lang ha. Dito din sa kabila. Jumper nyo din yan lahat. Make sure nyo lang yung magkatugma yung positive, positive. Parallel yung ginawa natin. Hindi tayo magsiseries kasi mag-iiba na yung voltage niya at baka masisira na yung ating BMS. Ayan po, susumakto lang yung wire, no? Parang sinadya talaga sa pagsukat. Kasi itong natitira sa kabila to. Sa kabilang jumper to. Ilalagay natin. So sa mga nagtatanong, ang ginagamit ko pong panghinang is Ichiban, yung soldering lead. Yung soldering iron ko is Sunshine. Yan. Kasi yung iba nagtatanong kasi pangit daw huminang yung sa kanila. Basta wag nyo lang ilusaw sa plastic yung ano ninyo.
soldering iron. Kung gusto nyo magtunaw ng plastic o magbutas ng plastic, maglaan kayo ng ibang soldering iron. Huwag nyo yung gamitin yung soldering iron ninyo na ginagamit nyo din sa mga electronic repair, kasi papangit yung kanyang hinang sa wire or mga electronics components natin. Kailangan mag-separate kayo ng soldering iron para sa plastic lang, at pang electronics, sa electronics lang din, para hindi masira yung kanyang tip, soldering tip. So pag mga ganyan, huwag kayong pakumpiyansa sa mga ganyan kasi baka didikit siya sa ground. Kailangan tatanggalin natin yan. Dapat dito lang tayo sa loob ng positive. Sige, tuloy tayo sa jumper. Pause ko lang muna para hindi mahaba yung video. Ayan na po. So tapos na natin may jumper lahat. Check natin isa-isa, baka may kumalas. So ganoon lang po ang gagawin natin. So same lang din po siya sa mga portable mower or portable pressure washer gun, yung ganitong procedure. Baka din meron kasi kayong ganito na hindi nila in-install yung ibang battery. So ganito lang siya gagawin. Make sure nyo lang na i-test nyo, baka kasi sayang lang yung effort niyo. Baka buhangin lang yung laman ng iba kasi meron ganyang modus na buhangin lang yung nilagay. Ito sa tingin ko dito is ang ginawa nila dito, pag ibang variant ang bibilhin ninyo, marami kasi ito siyang specs. Doon sila didepende sa pag-jumper ng battery. Siguro, ang pagkakaalam ko, ito kasi yung mas high-end. Dapat, ang battery nito is ganitong setup, jumper lahat. Ito kasi yung mas mataas na specs na in-order ko sa kanila. So, baka itong setup na to is para doon sa mga low Newton meter, nag-swap siguro ng battery. Hindi na nalaman ng quality control. Hindi lang ako sure kasi dapat mataas to eh. Parang nag-swap lang talaga sa battery nila. Buti na lang at sumakto yung bawat terminal natin. Itong charger lang yung hindi tumugma. Kasi dito sa gitna yung charging niya. While dito wala namang gitna. So ginawa natin dyan sa part 1 is hindi na natin tinanggal yung wire. Nag-jumper lang tayo dito. Ang purpose na hindi ko siya tinanggal, para pag may mag-charge tayo ulit ng ibang battery na dito yung connection niya, pwede siya gagana pag dito. So dalawa na yung option nitong charger na ito sa part 1 natin. So ngayon ang gagawin natin is i-assemble na natin siya. Ayan. So wag niyo lang masyadong kapalan yung jumper para hindi siya sumikip sa battery. And then lalagyan na natin yung lock at kanyang spring. Ito yung kanyang spring. Yun. And then balik na natin siya para matry na natin. So ang Facebook ko po is Alcibar Ricky II. Ang spelling po ng Alcibar Ricky II is ALCEBER space RICQY space dalawang I. Sa ngayon, yan po yung Facebook ko. Pwede kayo mag-message doon or kung may mga tanong kayo. Again, ALCBER space RICQY space dalawang I. Yun po ang Facebook ko sa ngayon. Pero plan kong gagawa ng isa pang Facebook kasi hindi natin alam pag ko si Meta at bigla na lang, sorry. Yung takip, hindi natin nabalik. Sorry. Ibabalik natin yung takip pala sa battery sa gilid. Pause ko lang muna, ganun lang yung procedure. Commercial break lang muna mga sir. Nagpapaahit ng lapis yung anak ko. Hi. Paglamos dito. Asa mo nagdula de? Asa mo naglaro? Paglamos dia ba? Pagpunas dia. Wait lang ah. Wait lang mga sir talaga, wait lang. Asa mo tahal? Untuk lang. Dili magsundog ani ha, kay makasamad niya. Pangitay mong tahal dito. Sige, continue tayo. Tatanggalin natin to kasi tatakpan natin yung battery niya. Hindi kasi natin nalagyan ng takip. Nalimutan. Sana hindi na siya sisikip. Yan po. So, ano ba to? Sumikip na nga. Ito lang. Sumikip na siya.
lang po tatakpan natin. Ayun na po, at tapos na nating matakpan yung ating number 2 na battery. Tetest na natin. Yan. Good. So para maniwala kayo na yung number 1 natin is naka-jumper yan lahat. Bubuksan natin yan para sa inyo. Ayan, ito po yung number 1. Ayan o. Bubuksan ko yan para kita nyo talaga na naka-jumper yung mga battery nito. At na-try ko na po siyang i-charge. Fully charged na po siya. Nag-alala kasi ako baka lagi lang siyang naka-red kahit ilang oras pa siya i-charge. Pero nag-red naman siya at legit nakargahan niya lahat yung 10 battery. Ayan. Kunin na natin siya. Ito po yung laman. Naka-charge po yan lahat. Naka-jumper po yan lahat. Ayan. Sa kabila. Ganun din. Sure natin. Baka may kumalas. Wala. So, ganun lang po yung gawin ninyo. Palikin nyo ito lang po sa YouTube. Mix content. Ayun, may kumalas. Siguro ngayon lang to. Palikin nyo ito po sa YouTube. Mix content. Video tutorial. Yan, hinang natin. Hindi kasi siya nakuskus na mabuti. Nagbabadali kasi tayo dito nung naggawa tayo ng tutorial ito. So, ganun lang po yung gagawin ninyo. Nasabi ko naman po yung Facebook kung saan ka pwede mag-message at YouTube ko yan at saka location. Yan. Yan kakalas. Check. Okay. Takpan na natin. And goods to go. Yan. So, okay. Okay, takpan na lang. Maraming salamat sa panonood. Palikin nyo turn on YouTube.